Eto kami guys, papunta kami. Kasama yun. dito lang yan sa tabi-tabi. Ito mga kasama ko, si Dave Ocasiones, si Ron, si Danis, Juan Miguel yung anak. Ano yan, Tito Budoy yan par. Kasako, kilala nyo naman ako eh. Nandito po tayo ngayon sa Photo Bonitas dito sa Paliwas, Obando, Bulacan. Kasama po namin si Odi Valdez. po. Siya po kayo po yung may-ari din po ba ng Photo Bonitas? Ako yung may-ari ng Photo Bonita Digital Printing Shop. May konti lang po kayong mga tanong. Una po, kailan po nag-umpisa yung business na to? Actually, nagsimula bago mag-pandemic, 2019. Yun ang starting ng Photo Bonita. Kaya lang, iba pa yung pangalan niya noon. Saka iba pa yung may-ari. Ang may-ari doon dati yung asawa ko. So, nagsimula 2019. So, umabot kami hanggang 2024. Bakit po naisipan magtayo ng printing shop? Bakit naisipan magtayo ng printing shop? Unang-una, maraming mga estudyante dito. Kung kailangan nila magpa-print, wala naman sila mga printer sa bahay. And then meron din mga tao din sa munisipyo. Actually, nasa harapan ako ng munisipyo. Yung mga tao na nangangailangan ng printing service, dito rin pumupunta. So, naitayo namin to para doon sa mga tao na nangangailangan ng mga printing needs nila. Ito na. Ano po yung history ng Photo Bonitas? History ng Photo Bonita, gaya na nasabi ko, nagsimula ito bago mag-pandemic. So, binuksan ito, meron kami mga kinikater ng mga clients, students, tapos yung mga tao dyan sa munisipyo naman nagpapagawa ng mga ID, lahat ng mga document requirements nila. So, hindi lang naman kasi printing ang ginagawa dito, kundi meron din kami lamination, saka yung rush ID printing. So, kung kailangan nila mga 1 by 1, mga pictures, dito sila nagpapakuha. Then, binibigyan namin sila ng mga 2 by 2, 1 by 1 na mga sukat para sa kanilang ID. Then, meron din naman kaming lamination. Once na nakapagpakuha na sila, kailangan nila na nakalaminate yung mga ID nila. Nilalaminate din dito sa Photo Bonita. So, maliban din doon, nagkikater din kami doon sa mga client na kailangan naman nila ng mga invitations. So, nagpiprint kami ng mga mga photos nila na parang mga invitation din yung kaya lang photo quality. Invitations na binibigay nila sa during birthdays, ganyan. Mga events, yan, nagpiprint din kami nun. Magkano po kinikita nyo kada araw? Depende, pero average siguro masasabi ko mga 500 to 600 per day siguro. Marami po ba yung customer na narating kada araw? Depende din. Kasi kung isa may time na malakas, katulad niyan, yung mga pasukan yan, malakas yung pasok ng mga customer kasi mga bata, kailangan nila mga documents. Pero may times din na, halimbawa, walang pasok, o konti lang pong nagpapagawa sa amin, more sa mga invitations, yan, mga ID, ganun lang. Depende rin. Sapat rin po ba yung kinikita nyo araw-araw? Oo, ganun lang din ang siguro masasabi ko, parang sapat lang din. More on, parang ano siya livelihood. Yung mga kinikita dito, tama lang pambayad din sa mga utilities, pagkain, ganyan. May mga problema po ba kayo yung nakakalap sa business na po? Oo, meron din. Halimbawa, yung mga machine, yan ang pinaka-problema ko minsan sa mga makina. Kasi mga printers na ginagamit dito, mga laminating machines, hindi na, pinakamatagal na siguro, mga 2-3 years. Yan ang nangyari kapag nasisira na, may wear and tear kasi yan nasisira din kasi yung mga makina na yan Yan, kapag meron akong isang machine dito, wala pang 2 years, bigla na lang siyang nasira. Yun, malaking problema yun. Hindi ko pa siya talaga nagagamit, nasira na siya kagad. So, yun yung mga kinakarap ng mga problems dito. More on sa machine talaga na ginagamit. Mga printing equipments. Yan, dyan ang mga problema talaga. Ayun lang po yung mga tanong. Yun lang po. Thank
Thank you po. Thank you po. Okay, salamat din. Maraming salamat po sa opportunity po na interview ko kayo. Okay, thank you din sa inyo. Ano? Thank you po. Parang kulang yung mga tanong niyo. Saan po papunta yung ano? Alam niyo gagawin na sa mga post